Isang bagsak ng ating mga balitang basketball pagkatapos na mag-struggle sa kanyang mga unang laban. Heto mga idol, gumawa na ng history kagad itong si Zach LaVine sa Sacramento Kings kung saan siya'y pumukol ng lagpas 40 puntos at mayroong 100% na shooting sa kanilang pinaka-latest na laban. Si Zach LaVine ang pangatlong manlalarong kumamada ng ganyang numero mga idol, kung saan kasama niya sina Keegan Murray at itong si Buddy Hield. Si Buddy Hield, 2 beses niyang nagawa yan, 41 points at nagkaroon pa siya ng 42 points. Pero ini-expect ko na ang mga ganyang performance para kay Zach LaVine. Magaling naman siyang offensive na manlalaro, pero ang problema sa kanya ay hindi siya masyadong effective sa depensa. Gayunpaman, isa itong magandang senyales para sa Sacramento Kings. Mukhang itong si Evan Mobley ang magsasalba sa malaking bayarin itong Memphis Grizzlies kay Jaren Jackson. Pagkatapos na ma-injured ni Wembanyama, itong si Jaren Jackson Jr. na ang paboritong makasungkit para sa Defensive Player of the Year. Pero sa tapatan mga idol, nagpang-abot nga sina Jaren Jackson Jr. at itong si Evan Mobley. Si Jaren Jackson Jr. ay nakatira lamang ng isa sa kanyang 6 na binitawan kung siya'y binabantayan ni Evan Mobley. Samantalang itong si Mobley naman ay nakapasok ng 2 sa kanyang 4 na binitawan kung siya'y binabantayan ni Jaren Jackson Jr. Sa sumunod na araw, pinangunahan mismo ni Evan Mobley sa ranking itong si Jaren Jackson Jr. Para sa Memphis Grizzlies, kinakailangan nila magpasalamat kung itong si Mobley man nga ang mapipili bilang Defensive Player of the Year sapagkat makakasave sila ng $100 million kay Jaren Jackson Jr. Dahil kung sakaling mapupunta yon sa kanilang manalarong si Jaren Jackson Jr., pwedeng umabot sa $345 million ang kanilang ibibigay na kontrata sa kanya. Definitely maganda yan para sa Memphis Grizzlies. Pero para sa kampo naman itong si Jaren Jackson Jr., mahirap yan. Dahil kung sakaling ito'y umabot kay Jaren Jackson Jr., siguradong ito'y lalamya sa pagdedepensa para sa kanila. Problema din to ng Memphis Grizzlies. Kinumpirma mismo ng Los Angeles Lakers na ang dahilan ng hindi nila pagsusuot na ng kanilang Lake Show uniform ay dahil sa hindi raw magandang tinatakbo ng kanilang kupunan kung ito'y kanilang sinusuot. Ibig sabihin mga idol, malaki yung kanilang paniniwala na malas ito sa kanila. Marami naman ang sumasang-ayon sa ginawa ng Lakers na ito. Subalit ayon naman sa iba, parang sinisisi raw ng Lakers ang kanilang uniform. Kesyo, hindi raw maganda yung kanilang inilalaro. Kung saan, kahibangan lang daw na paniwalaan na dahil sa uniform ay natatalo sila. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dyan? Para sa akin naman, hindi ako naniniwala sa malas. Kung talo talaga, talo. Kung panalo, panalo. Pero syempre, bilang tagapagpanood ng NBA, ay wala tayong magagawa kung ano man ang gagawing desisyon nitong Los Angeles Lakers. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break updates, and as always, thank you for watching.